Ang Marso hanggang 2016 na ay isang makabuluhang araw para sa kasal nina Richard at Peerless. Dahil ito ang kanilang ika-negatibo 3 anibersaryo ng kasal. Sa kasamaang palad, nagpasya ang mag-asawa na ipagpaliban ang kanilang espesyal na okasyon dahil sa mga hadlang sa budget. Pero bago tayo magpatuloy, please click subscribe para updated ka sa muntikong YouTube channel. Nagpasya si Richard na iwanan iyon doon at pumunta sa Quezon City upang maghanap ng mas magandang pagkakataon na trabaho. Samantala, may iba pang plano si Burl. Inaasahan niya ang pagbisita ng mga espesyalista sa pagpapanatili na naka-schedule na ayusin ang internet router ng kanilang tahanan. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Richard na kunan ng larawan ang job order at ang mga identification card ng repairman. Sa parehong araw, binisita sila ng ina ni Pearl at si Baby Denzel. Sa unang tingin, napansin niyang bukas lahat ng pinto at bintana ng bahay niya. Natila kakaiba dahil ang pamilya ay hindi nag-iiwan ng mga pintuan ng walang limitasyon. Sa kasamaang palad para sa ina ni Pearl, hindi iyon ang pinakakakaibang bagay na nakita niya sa araw na iyon. Pagpasok sa bahay, laking gulat niya nang makitang maraming dugo ang walang malay na katawan ng kanyang apo na si Denzel. Hinanap niya si Pearl at nakita niyang wala na ring buhay at hubad na katawan sa banyo. Maraming din ang dugo. Matapos makita ang kanyang anak na babae at apo sa isang mapanganib na kalagayan. Agad siyang nakipag-ugnayan sa mga otoridad para sa tulong. Mabilis namang dinala ng pulisya ang 2 biktima sa pinakamalapit na ospital. Sa kasamaang palad, si Baby Denzel ang unang namatay, isang araw pagkatapos ng madugong insidente. Makalipas ang isang araw, namatay na rin ang kanyang ina na si Pearl matapos makumatose dahil sa internal brain hemorrhage na dinanas niya sa brutal na pagpatay. Ang mga pagpatay sa mag-ina ay nagdudulot ng galit ng publiko. Kinapanayam ng iba't ibang media network ang asawa ni Pearl na si Richard para sa kanyang sentimiento tungkol sa isang malagim na insidente. Umuwi siya para sa kanyang pamilya. Nanawagan si Richard para sa hustisya at sinabi sa mga media outlet na ang suspect ay dapat makulong. 8 araw pagkatapos ng malagim na pagpatay kina Pearl at Baby Denzel. Ang mga investigador ay hindi pa rin nakakahanap ng mas matibay na ebidensya bukod sa makita ang mga suspect mula sa iba't ibang CCTV footage. Noong ika-negatibo 18 ng Marso, 2016 na, 2 linggo pagkatapos ng brutal na pagpatay. Isang suspect ang sumulpot at sumuko sa mga otoridad sa Barangay Kupan, Muntinlupa. Ang pangalan ng suspect ay Ramoncito Gallio. Isa siyang tricycle driver at residente ng lugar. Inamin niya ang pagpatay kay Pearl at Baby Denzel. Sinabi rin ng suspect na siya ang nakita sa CCTV footage na mahaba ang buhok at may dalang itim na bag. Kahit maikli ang buhok niya nang sumuko siya sa pulis. Ayon sa pahayag ng suspect, isang lalaking nagngangalang Boss Jeff ang kumuha sa kanya at iginiit si Brian Avistato na patayin ang mga biktima. Parehong nakipag-usap ang mga hired killer kay Boss Jeff sa isang restaurant sa Aliban. Inalok ng mastermind na bigyan ng tig-negatibo 30,000 pesos ang mga suspect para sa bawat taong kanilang napatay. Sa kanilang ikalawang pagkikita, ipinakita ni Boss Jeff ang mga direksyon patungo sa tirahan ng target. Pagkatapos ay tinanong ni Gallio ang utak kung maaari niyang ipakita ang kanyang mukha sa kanya. Dahil palagi siyang nakikitang nakamaskara at nakashades sa kanilang unang 2 pagkikita. Si Boss Jeff, pagkatapos ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali ng magpakita ng kanyang mukha sa mga inutusan niyang mamamatay tao. Ayon kay Gallio, siya at ang isa pang suspect ay nagpanggap na mga manggagawa ng isang telecommunication company. Ang repairman na inaasahan ni Pearl na dumating noong Marso 2. Inutusan ni Boss Jeff ang mga suspect na ipakita sa target ang kanilang peking job order at pagkakakilanlan para papasukin sila ni Pearl sa loob ng bahay. Ang mga suspect pagkatapos ay naghintay at nagpunta para sa perpektong pagkakataon upang mapatay nila si Pearl. Niyakap ng mahigpit para hindi makawala at dinala siya sa banyo. Walang awang pinalo ni Gallio ng martilyo ang mukha ni Pearl. Matapos ang brutal na pagmamartilyo ng kanyang biktima, nagnakaw si Gallio ng ilang gamit sa bahay para magmukhang isang pagnanakaw. Laking gulat ni Gallio nang makita niya ang larawan ng kasal nina Pearl at Richard. Napagtanto ni Gallio na asawa niya pala si Pearl. Matapos patayin si Pearl, sinabi ni Gallio sa mga otoridad na nakita niya si Baby Denzel na walang malay at maraming dugo ang katawan. Pinatay ni Brian ang inosenteng bata.
na para bang ang kasuklam-suklam na krimen na ito ay hindi gawain ng isang matinong tao. Si Boss Jeff, o ang kilala natin ngayon bilang Richard, asawa ni Pearl at ama ni Baby Denzel. Inutusan pa si Gallo na i-record ang pagpatay sa mga biktima gamit ang isang cellphone na ipinahiram niya kay Gallo. Pagkatapos ng pagpatay, nagkita sila for the final time sa isang restaurant sa Alabang. Ibinigay ni Boss Jeff ang natitirang bayad kay Gallo. Ibinalik ni Gallo kay Boss Jeff ang teleponong ginamit niya sa pagre-record ng mga pagpatay. Noong naging trending ang krimen, nagulat si Gallo nang makita si Richard sa balita na tinawag ang mga suspect sa pagpatay sa kanyang pamilya. Nagpaparamdam sa kanya ng pag-iingat na mahuli ng mga pulis. Sa takot na baka gamitin din sila ni Richard para sisihin ang lahat, sumuko si Gallo sa mga otoridad. Dahil dito, nagsampa ang korte ng kaso laban kina Gallo at Brian sa dalawa bilang ng pagpatay, pagnanakaw at panggagahasa. Habang si Richard Santa Ana ay nakatanggap ng kasong parricide. Walang ideya ang mga kamag-anak ni Richard at Pearl na nahihirapan ang mag-asawa sa kanilang pagsasama. Gayunpaman, noong buhay pa si Pearl, sinabi niya sa kapatid na nagsiselos si Richard sa ibang lalaki sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos ng malagim na pagpatay, nagsimulang magduda ang mga miyembro ng pamilya sa hindi pangkaraniwang mga aksyon ni Richard. Batay sa mga pahayag ng pamilya ni Pearl, nagalit si Richard nang makapanayam sila ng media. Nagulat din sila ng labis na pinabora ni Richard ang pag-cremate sa katawan ni Pearl at Baby Denzel. Sa kabila ng patuloy na investigasyon ng pulisya, pagkatapos ng malaking paghahayag ni Gallo, hiniling ng pulis kay Richard na i-turn over ang mobile phone na ginamit ni Gallo para i-record ang mga pagpatay. Gayunpaman, itinanggi ni Richard ang lahat ng mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Humingi ng tulong si Richard sa Public Attorney's Office. Ang kanilang pagsisiyasat ay may teorya na si Gallo ay isang taong nagsisinungaling at ibang tao ang gumawa ng krimeng ito. May nakita rin silang dalawa inconsistency sa testimonya ng suspect. Una, sinabi ni Gallo na siya ang lalaking may mahabang buhok na nakuna ng sisil. Hindi tugma ang kanyang hitsura sa lalaki sa footage. Pangalawa, sinabi ni Gallo na siya raw ang sumulat ng job order form. Pero ayon sa abogado ni Richard, hindi magkatugma ang sulat kamay sa job order at ang sinumpaang salaysay. Inimbestigahan din ng Public Attorney's Office ang CCTV video kung saan nagkita di umano sina Gallo at Richard. Pero wala sila sa video. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, ibinasura ng korte ang kasong parricide laban kay Richard. Umani ng batikos mula sa publiko ang paglaya ni Richard. Makalipas ang 3 taon, sa wakas ay nakahanap ng matibay na ebidensya ang kaso ng inaresto ng mga otoridad si Brian Avistado. Kasabwat ni Gallo, pinatunayan ni Avistado ang unang sinasabi ni Gallo, na tinuturo na si Richard ay Boss Jeff, at na sila ni Gallo ay binigyan ng pera at ang cellphone para kumuha ng video recording ng pagpatay sa kanyang asawa at sa anak niya si Denzel. Samantala, ang National Bureau of Investigation, na-recover ng Laguna District ang CCTV footage na nagpapakita ng pakikipagkita ni Richard sa mga suspect na sina Gallo at Avistado sa isang restaurant sa Alabang sa loob ng 1 oras matapos ang krimen. Noong 22 paghahati 11 paghahati 2019. Na-corner ng mga operatiba ng Santa Rosa Police na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Eugene Honsay o Rate si Richard Santa Ana sa kanyang pinagtatrabahuan sa Bonifacio Global City at ipinakita sa kanya ang warrant of arrest na idineklara ng San Pablo Regional Trial Court sa silid ng hukuman. At sa wakas, nabigyan ng hustisya para sa malagim na pagpatay kay Pearl at Baby Denzel. Itinatampok ng kahalagahan ng kasong ito ang pagiging komplikado ng isang lalaking nag-akusa sa kanyang asawa ng panloloko sa kanya. Sobra na ang selos ni Richard Santa Ana. Nag-react siya ng malamig sa pamamagitan ng pagkuha ng mga hoodlum upang magplano ng paghihiganti batay sa mga paratang. At ang kanyang anak, Baby Denzel, na walang kinalaman sa mga isyu sa pag-aasawa ng kanyang ama at ina, ay pinatay din ng mga malulupit na lalaking ito.